Napunta na naman tayo dito sa Lawan ng Laguna. Kaninang umaga kasi ay naglagay kami dito ng patanga. Kahit papaano nga ay may nahuli kami dito maliliit na tilapia. Sobrang dami nga pala naming nahuli. Yung iba dito ay aming ibinenta. Dahil 200k followers na tayo, may nagpadala sa atin ng helmet. Galing nga pala to sa isang sikat na vlogger at million followers. Kaya naman isang araw, maaga nga pala tayong aalis. Ngayon kasi ay mangunguha tayo ng isda sa lawa. Nag-message na nga rin pala yung ating makakasama. So paano guys? Tara! Napakasarap talaga ng init ng araw tuwing umaga. Ipapakilala ko nga pala sa inyo yung ating makakasama. Siya nga pala ang kaibigan nating si Jonas. May mga binibentang bangus na nga pala dito, nakakahuli lang. Napakaraming bangus nga pala nito at tilapia. Si Jonas nga pala ang tour guide dito sa aming barangay. Naitaan niya na nga pala yung patanga kaninang alas 6 ng umaga. Dahil mainit na, sigurado siya na marami kami mahuhuli. Ito nga ay pinakita niya sa akin yung mga alaga nilang bitek. Kaya nga pala sila tinawag na bitek. Ang tatay nila ay Bibe. Ang nanay naman nila ay Iti. Bago nga pala kami lumusok ay kailangan namin maghubad ng tsinelas. Napakaputi kasi dito at maaaring lumubog ang ating mga paa. High tide nga pala ngayon pero kalma ang lawa. Buti na lang sa bandang to malinis na ang tubig. May nakita naman akong aso na namamasyal. Eto nga pala yung patanga na una niyang nilagay. Pagkaangat niya nga ay wala gaanong gumagalaw. Meron nga pala dito isang pirasong naligaw. Buong akala ko nga ay sa pamamagitan lang ng lambat at pamingwit makakakuha ng isda. Mapunta naman tayo dito sa pangalawa. Pagkaangat niya nga ay napakaraming tilapiyang tumatalo. Eto nga pala yung tinatawag na tilapiyang arroyo. May isda nga pala ditong naipit at ating nang tinulungan. Dahil konti pa lang ang ating nahuli kanya tong ibabalik. Mapunta naman tayo dito sa kabila. Ito nga palang panghuli ay hindi sa amin. Mapapasana all ka na lang talaga dahil marami ang kanilang nahuli. Mukhang malalaki nga pala ito at mukhang masarap iprito. At dahil wala nga pala kami nahuli, mangunguha na lang ako ng water lettuce. Napakarami nga rin pala dito similya ng tilapia. At dahil wala nga pala kami nahuli, bibili na lang ako ng isda. Medyo nakakahiya lang dahil may mga bata dito naglapitan. Sila nga pala ay ating followers na gusto magpa-picture. Di naman tayo suplado at sila ay ating pinagbigyan. Nadaing ko na nga rin pala ang bango sa ating tropa na si Jawo. Siya nga pala ay nakakatandang kapatid ni Jonas. Sa susunod guys, sisiguraduhin namin na marami kami mahuhuli. Habang pauwi nga ay napadaan naman ako dito sa Towins. Bising-busy nga pala ang ating kumpare kakaihaw ng mga ulo ng baboy. Ito nga pala yung ginagawa niyang masarap na sisig. Nasa 30 kilos nga pala to at nauubos to araw-araw. May mga natira naman ditong buto na ginagawa niyang sinigang. Walang iba guys, dito lang yan kay Towins. Napadaan naman ako sa bahay nila Noknok Paputo. Binenta na nga pala ni Boy Ubo ang kanyang aquarium. Ililipat na nga pala ni Noknok itong kanyang flower horn. Sobrang aggressive na kasi dito at napakatapang. Kami nga palang dalawa ay mahilig sa kape. Hindi makukumpleto ang araw ko kapag hindi nakakainom nito. Si Noknok nga pala ay gagawa rin ng content. Dahil 200k followers na nga pala tayo, meron siyang sorpresa. May isang sikat kasi na vlogger na nagpadala sa atin ng helmet. Nung una nga ay hindi ako lubos makapaniwala. Ito nga daw pala ay pinadala sa atin ni Boss Hammerman. Una sa lahat, maraming salamat kay Boss Jack Jack, also known as Hammerman. Sa pinadala niyang Rice and Helmets. Grabe, napakaganda nito. Thank you so much. Kitang-kita nga pala dito na ito ay bagong-bago. Half face nga pala to at naka-double visor. At higit sa lahat, ito nga pala ay mukhang matibay. Saktong-sakto nga lang din pala to sa ating ulo at napaka-komportable. Kaya naman road trip na naman si Kuya Boy Macho Nurin. Nagpapasalamat nga pala ako sa kaibigan natin si Noknok. Natid niya kasi tayo sa bahay at hindi tayo pinabayaan. Munti ko na makalimutan, pupunta nga pala ako ng tindahan. Kailangan ko kasing bumili ng mga pang-Ricardo. Ibababad kasi natin sa suka yung binili natin bangus. Una nga ay kailangan natin tong hugasan para matanggal ang mga natirang laman loob. Napakasariwa nga pala nitong nabili ko dahil kita naman sa kulay. Lalagay nga ako dito na napakaraming bawang. Pagkatapos isang sachet ng suka. Ilagay na rin pala ako ng paminta at magic sarap. Huwag din pala natin kakalimutan ang asin. Ito nga pala ibababad natin ng overnight para manuot ang lasa sa loob ng karne ng isda. Napakasarap nga pala nitong pamprito pang breakfast. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!